Ulag na ilang verse na ata nabigay namin sa iyo, no? Pero wala pa rin, hindi ka na maano pinipili mo talaga yung pagiging anak ng Diablo. Nasa sayo na 'yan, Fausto. Desisyon mo 'yan no? Eh, Okay, may sumunod na si taga Carlos. So may kapalitan na si Paustong sasagot. Okay, Pausto, ikaw ulit, sagot. Ayan. Kuya taga Carlos, magandang gabi sa'yo. Sabi, iwawangis daw natin yung talata para paniwalaan natin kung tama ba. Ang daming talata dito. Sa tunay na Diyos. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Mga sa Isaiah 45:21 hanggang 22. Pagtanggol ninyo ang inyong mga panig, magsagudian kayo sino ang makapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Gawain ng Diablo. Ano ang gawain ng Diablo? Baligtarin. Meron pa. Di ba? Gawain talaga ng Diablo yung mga ganun. Huwag kayong paggamit. Sabi na ng Diyos yan, no? Di ba? Ang linaw niyan. Kaya yung binasa mo, Paul, palpak, maling salin. Iwangis natin, Paul. Sabi dito sa unang Timoteo 1:17 hanggang 19, purihin natin at luwalhatiin, magpakailaman ang iisang Diyos. Iisa, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang linaw, Paul. Walang hanggan, walang kamatayan. Ano sinasabi ng Diablo? Yung Diyos pala may kamatayan, may hangganan. Di ba? Tapos nakikita pa. May Diyos ba na ganyan? Salungat, Paul, salungat. Iwawangis natin para malaman natin yung katotohanan. Ang daming talata, meron pa Isaiah 43, talata 13, Ako ang Diyos, mananatili akong Diyos. Mananatili magpakailanman. Hindi nagbabago. si Fausto ba wala talaga? Basahin ko sa Apokalipsis. Pahayag tayo Fausto. Kasi ito yung huling aklat sa pakinggan mo. Apokalipsis 5 talatang 11. Ang kordero pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. So sabi mo, iwawangis natin. So iwawangis natin. So tignan mo, kapareho. Basahin natin. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Mula sa bawat lipi, bayan at wika nakatayo sa harapan ng kordero. Nakadamit ng puti na may hawak na palaspas, isinisigaw nilang, kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Di ba katunog? Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatandang pinuno at ng tapat na nilalang at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y napatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen sa ating Diyos at napupuri, karangalan, kaluwalhatian, karunungan, pasalamat, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. So nakita mo, Fausto, ganyan ang pagwawangis. Bro, hindi yung binasa mo. So, ito pa, Apokalipsis 19, talatang 10. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Alipin pala sila kay Jesus, bro. Ano yan? Okay, ang sasagot naman ay si taga Carlos para may kapalitan naman si paring Pausto.
Okay, sige. Hindi pagwawangis yung ginawa ni Jordex. Malabo sa pagwawangis yun kasi hindi naman binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung binasa mo, si Kristo binigyan ng kapangyarihan, niluwalhati. Pero ang tunay na Diyos hindi binibigyan ng kapangyarihan. Katutubo sa Kanya yon. Ngayon, doon sa hindi kawangis yung binasa ni Paul at talagang malayo yon kasi dalawa lalabas na Diyos. Hindi kayo lalabas niya na Trinitarian, lalabas kayo dual God. Sa inyo Trinitarian, isang Diyos. Pero lumalabas dun sa binasa ni Paul, dalawang Diyos, isang nakakita sa Diyos, isang Diyos na nakita. Malabo yon, hindi kawangis yon. At yon ay saluubin lang ng author na isiningit doon dahil yun ang pananampalataya niya. Na yung Kristo, Diyos din. Pero dapat Trinity. Dapat pinalabas na Trinity. Yun ang kawangis kasi nun nasa Catechism, hindi sa Biblia. Kasi kung Biblia ang wangis, sabi, walang Diyos liban sa akin. Kagaya ng kawangis na sabi ng Panginoong Kristo, ikaw ang makilalang isang tunay na Diyos. At ang kawangis din yun, pagtuturo ng mga apostol, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang at isang Panginoon. Yan ang magkakawangis, hindi yung dalawang Diyos. Lalong hindi rin kawangis ang Trinity. Yan ay author lang ang may kagagawa nun. Yung sumulat ng Magandang Balita, Biblia. Okay, si Araw Sisi naman. So, i-rebat mo si taga-Kalos. Ayon sa sa Colossus 2:9, siya yung Diyos doon taga-Kalos Kahit hindi ko nababasahin, pagka binasa mo yun ang patunay na siya yung Diyos doon. Yun lang. Okay, lipat muna tayo kay Kuya Paul. Mas Kuya Paul nga muna. Kuya Paul. Opya. Paano ba? Paul, Pausto, Jordex, taga-Carlos yan. Ayun. So, lumalabas na yung mga line nila na mali salin, no? Yan kasi yung mga linyahan nila, kumbaga pag naipit na, sasabihing maling salin. Litra por litra na nga sinabi, di ba? Ngayon, dito sa Ezekiel 34:11. Kasi kanina gumamit si ng pagwawangis daw, wala nga naman silang translation, tapos ang lakas ng loob sasabihin pagwawangis, no? Sasabihin mo pa maling salin, tapos may pagwawangis ka pa. Okay. So, Ezekiel 34, anong sabi dito? Ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Sino daw? Panginoong Yahweh. Sa ibang translation, Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap. Siya daw mismo So, paano yon, di ba? Kung may isusugo pa siya na tao lang, di ba? Siya daw mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Di ba? Letra por letra. Kaya kung sino yung pumunta dito at yung naghanap ng mga tupa at nag-aalaga, nagpapakamatay pa nga no? Para sa kanyang mga tupa. Dahil yun sa kanyang pagmamahal. Pero alam nyo sa mga mangmang, no, meron sinabi si Pablo niyan, yung mga mangmang, yung